Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong nakakatawang post o response ng isang Tulfo. To be exact, Ramon Tulfo dito sa sinabi ni Sara Duterte. Sabi niya rito, VP Sara, inihanda ako ng Diyos, sabi niya, para maging Pangulo ng Bansa. So, biglang sabi nga ng mga reaction, biglang naging makadiyos. From dun sa video niya, pinagmumura niya, tapang niya, galit na galit siya that time, Pag-galit-galit pa siyang ganun. Ngayon, all of a sudden, medyo nag-mellow, nag-tone down siya, Kasi alam niya, tatakbo na siyang pagka-presidente. At alam niya, dun sa ginagagawa niya, maraming nagalit sa kanya. Bumaba pa ang rating niya. Kaya bumabawi, mga ka-Wonder, So sabi ni Tulfo sa kanya, nung sinabi ni Sara, inihanda ako ng Diyos para maging Pangulo ng Bansa. Sabi ni Tulfo, ha? Loko-loko din ang Diyos kung ganoon. Grabe. God bless the Philippines, sabi ni Tulfo. So yan mga ka-Wonder. Alam na natin na tatakbo si Sara Duterte at gagawin niya lahat. Siguro by all means, gagawin niya ang lahat para maging Pangulo siya ng bansa. At yan ang ating pong binababahala. Alam niyo mga ka-Wonder, to be transparent and realistic, marami pa rin talagang na-hypnotize itong mga Duterte. And until now, base dyan sa mga survey, sa Kalye survey, which is not actually official, and napapansin natin na marami pa rin ang bumoboto sa kanya. Isa pong mga pamoraan dyan, yung pressure ng grupo. Bako sinabi ng isa, Sara ako. Yung iba dyan, wala namang pakialam. Hindi nakikisawsaw, nakikirinig-rinig landang. Sinabi ng isa, Sara na rin siya. Minsan may mga effect yun, Kaya dapat ma-educate itong mga taong ito, mga ka-Wonder. Yung totoong kalagayan ng ating bansa. Kaya dapat importante na sumailalim sa impeachment trial yan si Sara Duterte. Gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Sentry na kapag yan narinig ng taong bayan, iba dyan ay maaring magbago ang kanilang isipan. Yung mga kulto, wag mo na expectin yun. Mali nga, kahit mali, hindi na yan magbabago sa kanila. Talagang wala ka nang mapapala dyan. Kaya ini-insist natin, na sana pakinggan tayo ng COMELEC, ng gobyerno, na magkaroon ng pamantayan, standard, para ikaw ay maging isang butante ng bansa. Tama na yung isang karapatan. Karapatan kasi yan Gawin na lang yung isang pribilehyo. Kasi ginagamit lang po yan ng politiko na abutin sila at para sila'y mauto, para maisakatuparan yung kanyang pangarap na makapwesto. Natutulungan nyo sa pamamagitan ng mali nyong pag-iisip. Kaya sabi ni Ramon Tulfo, loko-loko din ang Diyos kung ganoon. Ibig sabihin, God being a rational and higher being, He is omniscient, He is a sovereign God, He knows everything, and then parang He is also, depraving, He is also violating yung kanya pong being, na being an omniscient God, a sovereign God. He knows exactly who Sara Duterte is. And then, sasabihin niya, siya ay inihanda ng Diyos. Napakagasgas na yan. May mga narinig tayo dyan. Yung mga ambassador ni Jesus Christ, kung sino-sino pang ginagamit dyan yung salita ng Diyos, na sila ay alagad ng Diyos. Maraming mga Christians na bumabas dyan. Huwag na nating palagpasin. Kagaya nitong ni Senator Cayetano, na sinasabi nga nila na napaka-ipokrito. Na sinasabi yung pangalan ng Diyos, ginagamit, pero dun siya kumakampi sa mali. At kumakampi pa dun sa China. So hindi, ito lang mga ka-Wonder, hindi porke tumatawag ka sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, papasok sa kaharian niya. Kung hindi yun lang gumaganap ng kalooban ng Ama. Una, sabi sa Proverbs 15:29, the Lord is far from wicked. Malayo siya sa masasama. Kaya mga ka-Wonder, ito ay isang clear answer na kung ang taong yan ay masama,
No? Kapag si Sara Duterte ay napatunayang guilty o guilty siya pero ayaw niyang maharap sa impeachment, he has something, no, to explain sa taong bayan. The people, the public needs to know yung kanila pong dapat na marinig. Kahit yung mga DDS yan kapag in-interview mo ba yan dapat bang magpaliwanag si Sara Duterte? Ang sagot ng iba, oo. Yun yung mga nag-iisip Yung mga walang isip sasabihin, ay hindi na. Bakit? Confidential nga kala mo ang tatalino. No? Kulang sa pagkakaunawa. Ipinaliwanag na nga ng 10 beses, hindi nyo pa rin magets. Ibig sabihin talagang kulang na kulang yung sangkap ng sustansya ng utak ninyo. Sinabi na nga, oo, confidential. Pero yung mga taong isasubmit mo roon, again, magkakandaputo ka na yung litid ng taong kakapapaliwanag sa inyo, hindi nyo pa rin maintindihan, dapat totoong tao nag-i-exist, no? Upon checking dun sa PSA, when they were checked, if those people are really existing, wala ngang death certificate. Natatawa ka talaga. So, malayo ang Diyos. He is far from wicked, but He hears the prayer of the righteous. Kung ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos at nanalangin ka, didinggin niya. Kaya manalangin tayo, mga ka-wonder. Kung ayaw natin ng isang masamang leader, hingi natin sa Diyos. No? So, ang point niyan, mga ka-wonder, yung contrast ng dalawa. Ang Diyos ay malapit sa matuwid at malayo sa masama. No? Isa pa, sabi rito, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Yun daw nagbibingi-bingihan sa instruction ni Lord. Kanilang mga prayer ay kanya pong hindi ka tanggap-tanggap. Kinasusuklaman niya. No? Ibig sabihin, mga ka-wonder, kapag sumasadya kang tumalikod sa utos ng Diyos, yung panalangin mo ay hindi ka lugod-lugod sa Kanya. Kaya huwag tayong mag-worry sa mga ganyang post na inihanda raw ng Diyos si Sara Duterte. Kung siya ay hindi guilty, malalaman natin yan sa impeachment. Well, kung hindi guilty, then hindi guilty. Let's help her kung hindi guilty. Ano ba utos niya? Ang utos niya laging matuwid. Kapag ikaw lumilihis doon, gumagawa ka ng kalikuan, kabaluktutan, of course, kahit yung panalangin mo ay hindi ka lugod-lugod sa Kanya, hindi niya didinggin. Kaya huwag natin ipag-worry yan, sinasabi na lahat ng mga theatrical na mga speeches dyan, just in order to make the dream come true, o yung maging presidente siya, we don't have to worry about that, mga ka-wonder. Because if God is for us, and if God is against a leader na crooked, hindi niya pagbibigyan ng panalangin. Hindi niya pagbibigyan. Kahit magmarolyo-rolyo ka man yan, lumod ka man sa asin at munggo, kung ikaw ay hindi matuwid, hindi niya didinggin yan. So we don't have to worry, although malakas siya sa ngayon. To be honest, sa survey, kalye. Pero dun sa mga survey na mataas pa rin ng Pangulong Marcos, there are various areas scattered na kung saan mataas siya. And then, that is our mission, to educate them. Of course, eto mga baluktot, they will not also stop. Dahil bakit dun sila kumikita no, sa pang-uuto dun sa mga tao na madaling mauto. So may post dito, si Jared, post niya rito, iyak-iyakan para sa boto ang plastic mo, Inday Sara. Sabi dito, safe space, comfort zone, Sara Duterte's tearful homecoming in Davao City. Wow. Drama. No? Sabi ni Jared, crocodile tears. Sabi nung isa nag-comment, PH Chronicles, sarap sampalin ng GAGA. So ito yung mga ganitong theatrical na sinasakyan. Siguro iba rito, umiiyak pa nga Yung mga talagang diehard, yung mga kulto na, yung hindi kayang buksan yung isip nila. May mga kilala akong ganyan kilala ko pa. May kita mo rin yung kanilang background. Tahimik lang tayo pero alam natin yung background nila. Na mapapansin mo na talagang sarado yung isip. Dahil ito yung mga napangakuan din na kapag yung napangakuan na yun, manalo ito sa Sara, sila din ay maambunan. Yung mga benefits ang hinahanap nila. Hindi yung pakinabang at welfare ng taong bayan. No? So yun na nakakalungkot. Lahat na lang ng mga theatrics dahil ang Pilipino ay talagang more on melodrama
talagang madali tayong antig, ano? Ang ating pong personality, pag nadaan na tayo sa iyak, lumalambot ng ating puso. So, tandaan natin sa 2028, talinuhan natin ang ating pagboto. Dahil alam natin, for now, malakas si Sara. Pero, sa survey na nakita ko kanina, hindi pumapahuli si Lenny Robredo. Lalo na kapag umakyat na si Lenny sa entablado, nagdeklara na, Ma'am Lenny, calling Ma'am Lenny Robredo, mag-declare na po kayo. Please lang, huwag niyong pabingihan yung tawag ng taong bayan. At kapag umakyat na si Ma'am Lenny at itinaas ni PBBM yung kamay niya, game over, iyak na naman. Yung mga ayaw sumuporta o makiisa sa kapakanan ng taong bayan dahil nakatingin lang sila sa isang tao. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion and subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creator. Please share this video and give me a thumbs up. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.